guys, bali, ang topic natin ngayon is bullying. Pag narinig nyo yung bullying, negative lagi ang effect ba? Lagi negative, pangit, kakainis. Pero alam nyo ba, yung elementary ako, yung ngayon pagtanda ko na, pag pinasamap sa akin yung buhay ko simula nung pagkabata ko, ang pinakamaganda sa akin, yung bullying. Kasi yung valedictorian namin, hindi ko na kilala eh. Pero yung nang bully sa akin, kilala ko pa rin hanggang ngayon. Naging tropa ko pa. Diba? Kaya masaya din yung bullying. Pero hindi ba siguro lahat dark side lagi yung bullying? Siguro meron ding magagandang nangyari ng bullying natin. Kasi nabully rin ako eh. Kasi nung elementary, maliit lang ako. Bali, hindi talagang bulihin talaga kasi maliit. Pag yung pila, lagi ako nasa unahan. Diba? Find your height yun. Jesus Maria Joseph sabi. Ayoko sa unahan eh. Yun yung mga laging unang tinatawag eh. Kaya lagi ako nabubuli. Dumating na ako sa point nung nagpapalit na talaga ako. Kasi ang bully ko nun, nakukuha ako sa pagpasok, sa recess, tsaka sa uwian. Pero yung uwian, madali silang takasan. Yung recess, medyo kasi ang daming bata, di ba? Sabay-sabay lalabas yan. Kakain kami sa labas lahat. Ang gulo, tapos doon ako nahuhuli. Pero yung umaga, nakakita ko ng loophole. Paano ko sila matatakasan? Nagpapalate ako. As in, late, nasa loob sila ng classroom eh. Lalabas pa sila para buliin ako. Ano yun? Kaso, ang pangit nun doon, pag late ka lagi, minus ka sa grades. Alaga ako yung grades ko eh. So, nag-isip ako ng ibang paraan. Dumating na ako sa ganun, hindi na naman bully, pre. Kasi lagi ako nabubuli. Dumating nga bali, nung elementary ako, yung flagpole namin, may pababa pa yung flagpole. Tapos may pababa yan, pre. Tapos, ganun. Malaking pababa, malaki sino nakaisip nun. Ba't ganun? Tapos, nasa kabilang side ako. Nakita ko na yung mga bully ko. Dito ko kailan pumasok sa kabila. And nandiyan yung mga bully ko. Pero may tabing naman to. Kaya dumaan ko sa gilid na lang. Tapos naka-crouch talaga ako yung hindi nila makikita. Ang problema, nung nasa gitna ako ng pababa, natalisod ako. Clumsy nga pala ako, nakalimutan ko. Di gulong ako pababa. Tapos ang pagbaba ko, nakita ko naman, yung teacher namin, sabi ko, yari na yung teacher nandito. Dala ako sa office. Ang malupit, mag-isa ako sa office. Yung mga nambubuli sa akin, tumatawa lang sila. Pero hindi ako nagsumbong sa teacher noon na niiwasan ko yung mga bully ko. Kasi pag nagsumbong ka dyan, lalo ka nilang pag-iinitan pag napagalitan sila ng teacher. Dapat huwag kang magsumbong. Pag na huwag kang magsusumbong, mali yung magsumbong ka. Alam mo ginawa ko, trumo pa ako sa mas bully pa sa kanila. Oo, mas bully sa kanila yun eh. Diba, nung binubult yung buong bully ko, na ako. Dumating yung tropa kong bully rin. Sabi, ba't yung ginagalaw si Jason? Tropa ko yan ah. Napatingin talaga ako sa kanya ng ganyan no. Sabi ko, savior to ah. Sabi ko, gagawin ko na assignment mo kahit wala kang assignment. Paggawa mo sa teacher mo yan. Sabi ko, pinagtanggol ako pre. Doon ko nakita yung tamang paraan. Diskarte ba? Dumiskarte ka. Yun ang nabubuo sa bullying eh. Ang tinitingnan nyo kasi yung downside ng bullying, yung nangaragabyado, ng oppress. Hindi, yun ang tingnan nyo. Paano didiskarte yung binubully? Diba? Paano siya lalabas doon? Teacher. Lalabas ka doon, hindi ka magsusumbong sa teacher. Diba? Doon po papasok yung sistema. Yung tinawag ng sistema. Sistemahin mo lang yan, son.
Pero kaya, ginawa ko, ako lang nakaisip nun ha, pa sa mas bully sa kanila. Hindi na ako naggalaw, may. Yun nga lang, may kapalit yun. Gagawa ko ng assignment nila. Pero wala man ako, kaya dali-dali ng assignment nila, dali section 1 ako nun eh. Sila lower section. Yung mga assignment nila mas iba kaysa assignment namin, yung kanila mas madali. Mas madaling binibigay. Kaya putong-puto lang yung binibigay sa akin assignment. Ang kapalit ng assignment lang, tropa mo na, o di ba? Ano may assignment, sila naman, pag-exam naman, sila rin ang mga ngamote kasi hindi ko naman kasama yung mga yan pag-exam. O di ba? Sila rin ang ano dun. Kaya kung gagawin mo lang ng assignment, so, assignment lang, napakadali niyan. Gusto mo seat work pa, tulungan pa rin kita eh. Hindi ako madami sasagot ko nun. Wag na wag ba, binubuli kayo. Wag na wag kayo magsusumbong sa teacher. Yun yung napagtanto ko eh. Kasi may parang, syempre mga binubuli, nag-uusap din yan. Pero sino ganito, ganyan ah. Nagsumbong siya sa teacher. Lalong pinag-initan, lalong nagulpi. Huwag kang magsusumbong sa teacher, dumiskarte ka ng iba. Huwag pakikinggan yung mga sumbong sa teacher mo. Huwag ganun. Pero exciting yun nung iniiwasan mo na kasi yung tipong gugulpihin ka nila tapos wala pa ako, hindi ko pa tropa yung isang bully rin ha. Yung gugulpihin nila ako tapos ang dami nila tatlo sila, ba't ang late ko eh. Tapos ang bilis ko mabilis ako tumakbo talaga. Kasi pag gugulpihin na ako, lagi ako nakakatakbo eh, ang late ko. Ang bilis ko. Maliit na, mabilis pa. Wala sila eh, di sila makaporma. Ang galing ka nga sumuntok, violente ka nga. Mabilis naman tumakbo. Anong magagawa mo sa akin? Masusuntok mo ako, hindi mo nga mahuli. Ay, makikita ko yung mga, di ba, hinahabol ako. Nasa Little Baguio na kami. Ako, sila, pagod na, wala, hindi pa ako diesel ako eh. Kaya pinapainit talaga ako. Kaya pag yung Google Pin ako, kinumpronta na ako, ganyan. Hindi nila alam, nagpapainit na ako nun yung pa ako, ginaganong-ganong ko na yung pa ako. Kumukuya ako yung pa ako. Akala nila, natatakot lang ako. Hindi nila alam, nagpapainit na ako, kasi tatakbo na ako, bahala kayo sa buhay niyo. Ito kaya pagsuntukan sa sakit niyan. Kaya nung may yung mga nagprotesta na i-alis yung bullying, para sa akin, mali yun eh, tanggalin ng bullying. Mali yun eh. Para sa akin, tanggalin nyo yung mga emo. Kasi ang daming emo yung mga binubuli. Wag, diskartehan mo. Huwag yung iiyak ka. Hindi pwede yun. Walang iiyakan dito. Diskartehan mo yan. Tapusin mo yan. Diba? Paano yung mga, yung mga emo? Iiyak na binubuli ako. Diskartehan nyo. Sus, ako nga eh. Hirap na ako. Pero, pag mo kasi masaya talaga eh, di man sa pag-ano. Pero masaya talaga tol. Pag tumanda ka na, kasi kikwento mo ngayon, ito, nihingi mo lang. Kasi mga nambuli sa akin nun, kasing laki ko na lang ngayon. Yung iba tumigil yung paglaki nila, bakit kaya? Siguro kakabuli nila sa ibang tao yan. Tumigil na yung paglaki. Ang problema ito, delete nito. Tapos kaya kung mali ito, kaya kong takbuhan eh. Mas malaki pa sila ngayon, mas malaki pa ako ngayon. Pero magkakaibigan na kami ngayon. Pero pinagtataka ko, bakit kasi nilaki ko lang tong mga to? Ang alam ko, pag binubuli ako, nakaganon ako eh. Pag binubuli ka, magmumukha kang tanga-tanga. Pero sa loob-loob mo, umahanda na ako. Pag binubuli nila ako, nagmumukha lang ako tanga-tanga. Pero sa totoo nun, nag-warm up na ako, pinapainit ko lang yung pa ako. Pinapainit ko na yan. Tapos papamari, takot ako. Siyempre, pag takot ka, lalong yayabang yung mga yan eh. Pero hindi nila alam, nagpapainit na ako ng pa ako. Diesel nga rule, diesel, painitin mo muna. Abolish yung bullying, stop bullying. No! Tuloy nyo yung bullying. Ang sarap pagkwentuhan niya pagtanda nyo, promise.
Pag tumanda na kayo, malalaman nyo na kung ano yung pagkakamali nyo, bata kayo eh. Ang sarap pagkwentuhan yan. Ang sarap pagtawanan. Kaya yung experience ko noon, malamang wala na yun sa experience ng mga tumanda nung stop bullying. Hindi nila may kwento, wala na nang bully sa kanila eh. E ako nang bully sa akin, kaibigan ko na rin eh. Magiging kaibigan mo rin kasi in the long run. Tapos, mas matatandaan mo pa sila kaysa sa mga nakasama mo na. Kasi sila yung mga diniskartehan mo kung paano mo maiiwasan. Oo, mga diskarte mo kakaiba, hindi ko na... Pero masaya talaga yun. Lalo na yung habulin ka, tatlo sila. Yun yung talagang natatandaan ko. Kasamba ko, Lili ko, samba ko. Inaano ko na talaga pag, bawa, yung mukha kang, inaano ko nila, yung mukha kang tanga, pero hindi isip mo nun, samba ko tatakbo. Dito. Pag dito, wala akong mahingin ng tubulong. Sa kabila, maraming tao. Mahirap tumakbo, tatlo sila. Tatlo, pero marami na sa akin yun. Kasi maliit lang talaga ako nung elementary ako, brad. Hindi ko alam paano ako lumaki ng ganito. Akala ko nga nung unano ako eh. Maliit ko lang noon. Pwede mo kalagay sa bulsa mo. Kaya napagtitripan ako lagi. Pero pag tumanda ka na, sa alalahanin mo, ay naku, hindi pala yung tinatakbo. Lalo na pag tumanda ka, tapos babalikan mo yung street na yung kalsada na muntik kang magulpi. Dito, muntik ako dito. Ang saya kasi wala na kami sa Malaban ngayon eh. Dito lang kami sa Novaliches. Kaya, don't stop bullying for me. Tuloy nyo lang. I-stop nyo yung pagiging imo nyo. Diskartehan nyo, Brad, maging lalaki naman kayo. Diskartehan nyo paano maging lalaki, paano kayo iiwas at paano kayo makakalusot sa trouble. Hindi yung iiwas kayo ng ibang tao sa trouble nyo. Diskartehan nyo paano kung makakalis dyan. Diba, pag nagulpi ka, di masakit. Nagulpi ka eh. Pero, gamitin mo yung utak mo. Huwag kang susuko ng basta-basta. Kaya mga bata ngayon, parang tingin ko weak eh. Kasi hindi sila dumiskarte. Huwag na kayo nakahain na sa'yo. Di ko nang ganun nakahain na. Gusto ko diskartehan natin yan. Kasi, yun lang sa akin na masaya ang bullying. Diskartehan nyo na lang kung paano nyo lalabasan. Pero sinasabi ko, masaya lang pagkwentuhan, pagtanda nyo. Kaya diskartehan nyo na lang kasi tanggalin yung bullying na yan. Diskartehan nyo abang bata kayo, matuto kayo diskarte sa buhay nyo. Paano nyo lulusutan yung gusot nyo. Diba? Hindi yung magsusumbong kayo eh. Diskartehan nyo, walang sumbungan. Bata kayo eh. Tsaka pag nambully ang bata, ang suntok niya, bata rin, mahina pa rin yan. Diba? Pag tumanda yan, dun yung... Nako, pag nagdating kayo ng high school, binuli kayo ng elementary. Pag dumating kayo ng high school, alam nyo na ang diskarte. Alam nyo na kung paano masuntok. Alam nyo na dapat umiwas kayo sa suntukan kasi masakit yan. Wala mong mangyayari. Diba? Iwasan nyo na yung suntukan. Iwasan yung takbuhan na lang, Brad. Doon ako magaling eh. Sa suntukan, hindi eh. Sa takbuhan, magaling ako. At least hindi masakit kamay ko.